Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, napag-usapan pa rin ho natin ito, viral na viral, trending na trending pa rin ho itong ginawa hong konserto or concert ho ni Memi Vice Ganda. Na alam naman ho kasi natin itong klase ng style ho ng pagpapatawa ni Memi Vice Ganda, ano ito gumagamit ho ng kung sino-sinong tao para matuwa sa kanya. Iba ho kasi yung klase ng pagpapatawa niya kasi alam naman ho natin ito si Vice Ganda. Ano kasi ito nagtrabaho sa peryaan tuloy sa sa mga bar na ang tema sa loob may nagpapatawa sa entablado. Ang tawag ho dyan stand-up comedian na may dalawang nagpapatawa, tapos may mga tao sa baba na entablado, kumakain, umiinom. Para bang alam niyo yung dati, yung pagpapatawa ng The Pork Chop? Yung dalawa, diba? Yung The Pork Chop, tapos nag-uusap, nagpapatawa. Madalas nga sinasaksak ho sa mga biyaheng probinsya para hindi mainip yung mga pasahero Doon ho galing si Vice Ganda. Kaya hanggang ngayon, baon niya pa rin ho sa It's Showtime, baon niya pa rin ho dito sa kanyang mga konsyerto. Naging controversial ho, mga kababayan, mga ka-analyze. Ito hong ginawa niyang pagbibiro. At pagbibiro ba, panggagago. Dito kay Digong. Ganito ho yung mga DDS. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi lang naman ho si Digong ang kanyang ginok or ginago. Marami ho, iba't ibang personalidad ho ang kanyang mga pinagbababanggit. Binanggit niya nga rin ho yung aking tinuturing na nanay ho rito sa mundo ng showbiz. Mundo talaga ng showbiz. Si Nanay Christopher Min. Ako, baka nanonood si Nanay Christopher. Marami. Pati ho ito sa totoo lang katunayan, pati ho itong ating kasalukuyang presidente ni si Pangulong Bongbong Marcos. Ginago niya. Alam niyo ba yun? Pero kaming mga supporter ni Pangulong Bongbong, mga pula, mga loyalista, chill-chill lang. Hindi naman kami ganun naapektuhan. Kasi alam namin, ito si Memi Vice, wala naman talagang lalabas na matino dyan sa kanyang bunganga na mabantot. Ay, sorry mga kakamping, sorry. Medyo nabigla lang, ito katunayan, si Pangulong Bongbong, binanatan niya rin, ginago niya rin, Kala ko we are united, but ayaw mo magdikit. Kumati po muna kayo. To all my fellow Filipinos, naniniwala ako na dapat tayo ay buo. Buo? Ano yung buo? Sir, wait lang. Okay. Tingnan mo. May nagpapanggap dito na si PBBM ngayon. Nagsasalita, sabi ni Memi Vice, dali, ayusin mo yung panga mo, yung ano mo kasi tabingi. Kasi nga, di ba si Pangulong Bongbong, yan ang pinangaasar sa kanya ng mga DD shit. Kesyo ngiwi daw, tabingi daw ang muka. Tapos dahil daw dun bangag. May mga taong ganyan magsalita na parang magmula bata ganyan na hindi naman ibig sabihin pagka ganun ibig sabihin addict. Tumitira ng pulburon or bangag. Hindi naman ibig sabihin ganun agad. So ibig sabihin pagka hindi naman ngiwi, hindi gumagamit ng droga, ganun. Kaya tuloy natin itong video to, mga kababayan. Buo, what do you mean united as one? United. Unity. Na dapat tayo ngayong gabi ay magkaisa na dahil tayo ay dapat ay nagkakaisa. Itong klaseng video ito, may halo ito may pang-aasar. Sabihin natin may panggagago kay Digong, kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero may halong may halong message na napapanahon. Aminin natin, napapanahon itong ginawa ng
tema, concept ng konsyerto ni BP Inday ni BP Inday Sardo to. Ni Vice Ganda. Napapanahon parang may message na magkasundo-sundo na. Pero malabo na yan, may Vice. Malabo na magkasundo-sundo. Ang may mga utak at tanga. Kaya naman nagkasundo yung may utak at tanga. Dahil nagtatalo yan kasi nga yung tanga, di makaunawa. Tingnan natin. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi. Okay, naman si Digong. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Putang ina mo. Karakter ho ni Digong yan. Galit na galit ho ang mga vlogger ni Digong. Pati ho yung kanyang mga supporter. Hindi lang naman si Digong ang ginago ni Memi Vice, pati si Pangulong Bongbong. Pero kami chill na chill. Baka nga pati si Pangulong Bongbong Tsaka si Ma'am F. Elisa Marcos, baka tatawa-tawa lang dyan Baka tatawa-tawa lang. Isipin mo mga kababayan, inuulit ko kapag ang mga DD shit, grupo ng mga Duterte, ang nanggagago ng mumura, pati si Digong pag nang mumura ng gagago, ng babastos, lalo na nung siyang presidente sa iba't ibang individual na tao, okay lang, tuwa-tuwa ang mga DD shit, pito dito, pito doon, nagpapalakpakan pa. Di ba pagka si Digong nagmumura sa entablado, yung mga DD shit sa baba, palakpakan pa, sumisipol pa yan Pup, pup. Mga ganun pa yan para sa basketball, hindi lang ako marunong Pero kapag si Digong na ang tinitira, nang hindi nila kagrupo, ayan, puti, galit na galit yan. Ba't binabastos yung tatay Digong namin? Tanda-tanda na. Tanda-tanda na ni tatay Digong. Ang ginawa din dyan. Binabastos nyo. Yan, ganyan sila. Para bang sila hindi, parang bang ang grupo nila, si Digong, pwede manggago, mambastos, mangmura. Pero si Digong hindi pwedeng mabastos, hindi mamura. Yun ang mindset. Ang klase yan, parang, ano kayo, mga hari. Tuloy natin. Baka si Pangulong Bongbong gawa ng reaction to, baka matawa lang si Pangulong Bongbong. Pati si Elisa Marcos. Kami chill na chill lang. Ewan ko ba sa inyo, ano bang drama nyo? Lagi pagtanga talaga, mga kababayan, laging emosyon ang nauuna dyan. Kasi hindi nga nakakaunawa Mga tanga nga Alam mo, pagtanga, laging maemosyon yan. Yun lagi ang nangingibabaw dyan. Emosyon. Sir, pero kailangan ipakita natin sa mga tao na sa puntong ito nagkakaisa tayo. Pwede ho ba natin makitang sumayaw kayo ng kasama? Pwede naman, pwede. Sumasayaw ho ba kayo? Yes, sumasayaw. Nakikita ko sayaw ka nga ng sayaw Hindi, yung katawan po ang sasayaw. Yes. Gusto niyo po siyang anyayahan? May gusto ko sabihin sa Okay lang bang magsama tayo ngayon? Ayan, may halong message na pagkakasundo, mga kababayan. Ibig sabihin, double meaning ito. May panggagago na may message na magkasundo, magmahalan. Pero malabo na yan, may Vice. Sobrang labo na. Malabong-malabo na yan. Parang ano na yan, parang ikaw na rin yan, tsaka si, kumbaga sa parang ikaw na rin yan, tsaka si Jessica, so hindi na magkakasundo. Meron pa nga rito, mas matinding video, ito, Kahit busy-busy ang ating Pangulo sa Malacanang. Ito. Tinan mo, pakinggan mo. Bumatik, mahal na Pangulo, bumatik ka naman. Si Pangulong Bongbong ang inaano dyan ni, All our fellow Filipino. Ang Pilipinas dapat ay buo. May ayusin lang po ako. Imamasage lang po. Ayan, may nagpanggap na Pangulong Bongbong.
Tapos binanatan ni Vice Ganda na ayusin mo muna yung panga mo, Pangulo. So, ibig sabihin, hindi lang si Digong ang ginago rito ni Meme Vice, kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero putik pati itindihin nyo yan. Di ba tama kami cool na cool lang? Si Pangulong Bongbong, putik sigurado napanood na to, baka natatawa lang. Ay, bakit ko nasabi? Ito, maliwanag na ito, joke-joke lang to, pagbibiro lang ito. Kung ikukumpara mo doon talaga sa ginagawa ng mga maisog rally, mga binabanggit ng mga Duterte family, kay Pangulong Bongbong sa entablado na talagang hindi joke. Talagang bangag, adik na presidente, kung ano-ano pa. Oh. Ito joke, maliwanag na ano lang ito eh. Joke lang talaga ito eh. Entertainment. Kaya malamang tatawanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Ano sabi ng mga DD shit? Ito raw si Meme Vice, gawin daw persona non grata sa Davao. Bakit gagawin? Hindi naman sa Davao naganap yan. Ewan ko lang ha. Alam ko dapat pagkaganyan sa Davao kami, sa lugar kami mismo ng Davao may ginawa na kalokohan. Or dapat itong ginawa mong itong konsyertong ito sa Davao. Oh. Pakinggan natin. Vice Ganda bilang persona ng grata sa Davao, question mark. Ano masasabi nyo dito? Usap-usapan ngayon sa social media ang panawagan na ideklarang persona ng grata ang komedyanting si Vice Ganda sa lungsod ng Davao. Nagsimula ito matapos ang kanyang concert na Super Diva, kung saan nagbiro siyang tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte gamit ang parody. Akala mo si Digong walang kabastos-bastos sa katawan. Natatawa ko talaga sa mga grupong to. Para mga kasama sa biro na pagbanggit na tinaguri ang jet ski promise. Pagtukoy sa mga DDS at isang impersonation na dating Pangulo. Para sa ilan, ito ay lampas na sa simpleng pagpapatawa. Pag sa kanila talaga, no? Talagang victim na victim sila, no? O, gusto daw nila, ng mga DD shit, gawin daw persona ng grata ito si Vice Ganda sa Davao. Baka sabihin lang sa inyo ni Vice Ganda, ano gagawin ko naman dyan sa Davao? Hindi natin alam kung ano ang mga basihan, rason, para ang isang tao ay mag-persona ng grata sa isang lugar. Ang alam ko, dun, yung mismong katawan mo, nandoon kami ginawang kalokohan doon sa lugar. Etong konsyerto, hindi naman sa Davao mismo nangyari ito. Pero hindi natin alam kung ano ang mga pamantayan. Ako hindi ko sure, hindi ko kabisado kung ano mga pamantayan para ang isang tao maideklara persona ng grata sa isang lugar. Grabe yung mga DD shit, no? Mga sensitive. Mga sensitive niya. Mga anak ba kayo nino? Mga ano ba kayo? Mga prinsipe? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Dugong bugaw ba kayo? Mag-anak ba kayo ni Shedi? Shedi, ang munting prinsipe. Okay mga kababayan, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Sabi po.